Nasa state of calamity ang Iligan City matapos hagupitin ng bagyong Basyang. Libo-libong pamilya ang nagsilikas dahil sa malawakang pagbaha. May Agenda Weekend Report si RJ Rosalado. Sa video na kuha ni Rame Alfaro TV, makikita ang naiwang pinsala ng bagyong Basyang sa Iligan City. Sa barangay Mahayay, napuno ng putik at debris ang mga daan matapos ang malawakang pagbaha. Nasira din ang ilang commercial business establishment gaya ng gasoline station na ito na natumba ang ilang fuel dispenser machine dahil sa mga inalod na malalaking troso. Marami ding mga sasakyan ang nasira matapos abutan ng pagbaha. Ang tulay na ito hindi na madaanan ng mga sasakyan dahil napuno na ng mga pinaghalong putik, basura at debris na dala ng baha. Pahirapan din ang pagdaan ng mga residente kaya ang lolong ito ay pinagtulungan na lang kargahin ng mga sundalo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Iligan City, 21 na mga barangay ang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Pero sa barangay Mahayahay at poblasyon, makikita ang mas malalang pinsala na iniwan ng bagyong Basyang. Yung mga troso na yan, as per report, comes from Taguluan na Sinalaw del Norte. Yung, kumbaga yung upper, nasa hinterland barangay ng isang munisipyo sa may Lanao del Norte. Okay. Dito bumagsak sa Iligan River. Umabot sa humigit 3,800 na pamilya ang nagsilikas o higit 19,000 na mga individual. Isa ang naiulat na namatay matapos anurin ng malakas na pagbaha. Marami din ang mga na-stranded sa kanilang mga bahay dahil hindi nila inaasahan na aabutan sila ng tubig baha. Kaya nahirapan ang mga rescue team. Dahil sa malawakang pinsala, isinailalim na sa state of calamity ang buong lungsod ng Iligan. Ayon sa LGU, gagamitin nila ang Quick Response Fund para tugunan ang mga immediate needs ng mga apektadong pamilya. Yung isa kasi, yung 70% no, is for mitigation, prevention, no, and others. Kaya more on sa prevention yon at saka preparation, preparedness. So ngayon, it's more about yung mga direkta na magagamit natin at mabibigyan natin sa mga individuals or families affected by the typhoon mismo. Nagpasaring naman si Mayor Frederick Siao sa national government dahil tila kinalimutan na ang kanilang syudad. Pagdating sa mga flood control project, iilang proyekto lang daw kasi ang naipatupad sa Iligan City matapos silang hambalusin ng bagyong Sendong noong 2011. Nagtataka din siya kung bakit ang ibang LGU na hindi naman itinuturing na flood-prone area ay mas marami pang nakukuhang flood mitigation project kumpara sa Iligan City na halos taon-taon na lang ay lubog sa baha. Ang masasabi ko lang, minsan yung national government natin, imagine yung Sendong was during the time of 2011. I think kay Presidente Aquino pa yan. So, maraming supposed to be na yung mga stopgap or mga infrastructures na na makakatulong sa pag-address nitong issue sa baha. Marami dyan na hindi pa na nagawa. No? So, up until now, kasi although siguro dahil matagal na yung Sendong, nakakalimutan na na may kumbaga yung national government, mayroon tayong obligasyon dyan kasi flood-prone area yung Iligan. So that's the same issue na pabalik-balik lang nung bahadong dati, same thing rin, bahading ngayon. Sa ngayon, patuloy ang clearing operation sa mga daan at tulay sa Iligan City na hindi pa rin madaanan ng mga motorista. Nagpaabot na rin ng tulong ang DSWD para sa mga apektadong pamilya. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Iligan City.